bilang Senate President si Senator Cheese Escudero sa kapapasok lang na 20th Congress. Nanawagan naman ng pagkakaisa si Escudero sa gitna ng aniyay ingay sa politika. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, kamusta ba itong unang araw ng Kongreso ng 20th Congress dyan? At yung botohan kanina, medyo nagka-tension ba o maayos ang mga umusad? Ruth, payapa naman yung naging botohan kanina, walang tensyon at nakakuha ng 19 na boto. Si Senator Cheese Escudero kaya mananatili siya sa kanyang posisyon bilang Senate President sa pagbubukas ng 20th Congress ng Senado. Habang si Senator Tito Soto nakakuha ng 5 boto na dati ng Senate President at ngayon ay tatayo bilang Minority Leader. Ninominate ni Senator Joel Villanueva si Escudero bilang para maging Senate President muli. Sinigundahan naman nila Senator Swin Gatchalian, Bato de la Rosa at Raffy Tulfo ang nominasyon para kay Escudero. Idiniin ni Villanueva ang legasiyang sinimulan na umuno ni Escudero. Higit 200 daw ang naipasang batas sa ilalim ng pamumuno ni Escudero noong 19th Congress. Marami rin daw sinalag na batiko si Escudero para sa Senado. Tumayo naman si Senator Mig Zubiri para i-nominate si Senator Tito Soto bilang Senate President. Anya, tried and tested na ang liderato ni Soto at veterano na sa Senado. Inalala rin ni Zubiri kung paano pinamunuan ni Soto ang Senado noong siya ang Senate President. Sinuportahan din ni Senator Loren Legarda ang nominasyon para kay Soto bilang si Soto raw ang pinaka-seasoned na miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Tradisyon naman, Ruth, ng Senado na kung sino ang hindi mananalo sa laban para sa Senate President ay siyang magiging Minority Leader. Bagay na tinanggap naman ni Senator Soto. Nananatili naman si Senator Jinggoy Estrada bilang Senate President pro tempore at si Senator Joel Villanueva naman ang nahalal bilang Senate Majority Leader. Samantala, sa kanyang pagpapatuloy bilang leader ng Senado, nanawagan Senate President Escudero sa kanyang mga kasamahan na tuloy lang sa trabaho sa gitna ng ingay sa politika. Ruth, narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Cheese Escudero. In these moments, I pray we choose to listen more, not to shout louder, to disagree without being disagreeable, to always be respectful and to respect each other's opinion. Hiling at panawagan ko po sa aking mga kapwa senador. Magtrabaho po tayo sa kabila ng ingay ng politika. We should not and cannot bow to a mob. We will not be cowed by the shrillest of voices. We will stand up for what is right, what is just, and what is consistent with the rule of law and our Constitution. Ruth, dagdag pa ni Senate President Escudero, tapos na ang eleksyon kaya dapat wala na rin ang iba't ibang kulay ng politika at magsimula na nga silang maglingkod sa taong bayan. Ruth. Mean, may ilang senador na nagsabi na hindi daw sila mag-a-attend ditong sona sa batasan at sino-sino yung mga yan at ano ang dahilan nila? Ruth, ilan sa mga miyembro ng Duterte Bloc ng Senado ang hindi pupunta sa ika-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay yung mismong kapatid niya, si Senator Amy Marcos, si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Unahin natin Senator Bato de la Rosa na nung nakaraang linggo pa nagsabi na ayaw niyang pumunta sa sona dahil ayaw niyang makipagplastikan. Mahirap daw pumunta roon na pangiti-ngiti siya pero masama naman daw ang loob niya sa ilang taga-Malacanang at ilang taga-Kamara. Si Senator Robin Padilla sinabing paraan niya ng pagpoprotesta ang hindi pagpunta sa Kamara ngayon habang nakakulong daw sa The Hague si dating Pangulong Duterte kaya hindi raw siya pupunta sa sona ng Pangulo. At ang mismong kapatid ni Senator Amy Marcos, tinanong natin siya, hindi ba niya priority na makinig sa sona ng kanyang kapatid? Sabi niya, ang mahalaga daw sa kanya ngayon at prioridad niya ay asikasuhin yung mga naging biktima nga ng bagyo nung nakaraang linggo at pupunta siya sa ilang mga eskwelahan ng mga naging biktima ng habagat at bagyo nung nakaraang linggo. Ruth. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.